Babad sa initan ang mga batang lansangan habang namumulot ng basura. Sa landfill na iyon ng Barangay Kapisanto, naglalagi ang mga nangangalakal para mamulot ng basura o hindi naman kaya'y maghanap ng makakain. Gabundok ang mga basurang itinatapon doon araw-araw. Doon din ang bagsakan ng mga sirang gamit na mamahalin ang halaga. Pero sa pagkakataong iyon, hindi sirang gamit ang hinahanap ng batang si Muyok kundi pagkain. Kagabi pa siya walang kain matapos mabugbog na naman ng lasing na amahin. Isang kapirasong hamburger na nilalangaw ang nakita niya. Alam niyang kahit dinapuan na ng mikrobyo ito, hindi siya nagdalawang isip na kainin ito. Hirap na sila sa buhay at sanay na rin naman siyang kumain ng marurumi. Pagkaubos ni Muyok sa burger ay naghanap pa muli siya ng makakain. Kung saan saang sulok na siya sumiksik at halos lumubog na ang kalahating katawan sa lalim ng mga basura. Nagulat na lamang siya nang biglang may humawak sa kanyang paa. Sinubukan niyang magwala at tumakas pero hinila lamang siya nito pailalim. Wala nang nakakita sa bata. Abala ang lahat sa pamumulot ng basura. Oras na naman na. Nang sumunod na araw, kabilang na si Muyok sa mga missing person na nakapaskil sa pader. Mahigit isang buwan nang iniimbestigahan ng otoridad ang sunod-sunod na pagkawala ng mga tao sa kanilang lugar. Walang pinipili ang sospek. Bata man o matanda ay dinudukot nito. Babae man o lalaki, walang nakakaligtas. Bigla-bigla na lang naglalaho, ni walang naiiwang bakas. Hirap tuloy ang mga pulis na resolbahin ang kasong ito dahil mailap na mailap ang suspect. Ni hindi nga nila alam kung saan nila ito mahahanap. Karamihan ng mga nawawala ay yung mga mahihirap. Puna ng isang tambay sa isang tindahan. Teka, hindi kaya tinototohanan na talaga ni Mayor yung sinabi niya dati? Di ba natatandaan niyo? May sinabi siya noon sa isang talumpati niya. Ang sagot daw para matapos ang kahirapan ay patayin ang mahihirap. Napaniwala nito ang iba pang mga tambay roon. Mahilig kasing magbiro ang bagong halal na mayor ng kanilang bayan. Minsan nga, nagbiro pa ito na gagahasain daw nito ang lahat ng babaeng mahuhuli na nagdadamit ng maiiksi. Doon kasi sa lugar nila, dumarami ang bilang ng mga manyakis, ganun na rin ang mga rapist dahil na rin sa ibang babae na kung manamit kasi ay halos kita na ang kaluluwa. Ang pinakahuling biro naman ng mayor ay ipapapatay raw nito ang mahihirap para matuldukan ang kahirapan sa kanilang lugar. Kaya daw puro mayayaman na lang ang natira ay literal na wala nang maghihirap sa kanila. Ang birong ito ay inalmahan ng ilang mga residente sapagkat hindi daw ito magandang biro. Wika tuloy ng isang ali na bumili lamang ng suka sa tindahan. Subukan lang niyang ipapatay tayo no. Baka nakakalimutan niya. Dito na tayo lumaki kaya mas kabisado na natin yung lugar, lalong-lalo na yung ugali ng lahat. Pero siya, hindi pa nga niya kabisado tayong lahat, di ba? Porket dayo lang siya rito, ganyan na tayo mamaliitin yan. Bakit? Ano ba yung tae niya? Gold?
Baka siya pang patayin ko at ipatapong ko dyan sa basurahan. Tawang-tawa naman ang tinderang si Malin sa usapan ng mga tambay sa labas. Kung kaya't, kayo talaga, sineseryoso nyo na naman? Ba't hindi na ba kayo nasanay sa kanya? Oh, di ba noon pa mang nangangampanya pa lang siya, ang dami na rin naman niya binitiwang biro, lalo na dito sa lugar natin. Pero ano nangyari? Di ba siya pa rin ang nanalo? Naputol ang usapan nila nang biglang pumasok sa tindahan ang asawa niyang si Lando. May 50 ka ba dyan? Bakit? Ano na naman gagawin mo? Ipangaambag ko lang sana dun sa inuman namin ni paring Ricky. Inuman na naman? Nung nakaraang araw uminom na kayo ah. Mag-uumpisa ka na naman ba? Sawang-sawa na akong palagi kang umuuwing lasing tapos nang gugulo dito sa bahay. Pati nga yung mga anak mo natutroma na sa'yo. Malin naman. Matanda na ako. 61 na ako. Tapos kung pagbawalan mo kala mo teenager lang ako. Sana naman pagbigyan mo na lang akong gawin ang gusto ko para man magkaroon ako ng kaligayahan sa buhay ko kung pwede. Kaligayahan? Bakit? Hindi ka pa maligaya sa amin ng pamilya mo? Palagi na lang yang inuman ang inaatupag mo araw-araw. Wala ka nang trabaho, hindi ka pa tumutulong dito sa tindahan. Makakakain ba tayo kung hindi ako nagsusumikap dito? Mag-isip ka naman, Lando. Oo, tumatanda ka. 61 ka na. Pero tumatandang paurong. Ay abay putang ina naman. Dito na naman ba mapupunta yung usapan na yan? Agad nagsialisa ng mga tambay sa labas nang marinig ang mag-asawang nag-aaway na naman. Pati tuloy sila ay natotroma na rin kay Lando. Kilala kasi nila ang lalaki. Buong lugar ay tiyak na mabubulabog kapag ito ay lasing. Ay basta, wala ako may bibigay sa'yo. Wala pa nga akong kabenta-benta rito oh. Abay putang ina. Wala palang kwenta yung tindahan na to. 50 lang hindi pa maibigay. Ang tanda-tanda ko na pero kinokontrol mo pa rin ako. At saka isa pa, kung ang mga magulang ko nga hindi nila ako kayang pigilan, magulang ko na yun ha. Magulang ko na yun. Ikaw, asawa lang kita punyeta ka. Sa galit ni Malin ay kinuha niya ang kutsilyong nakalapag sa tabi. Punyeta ka ring animal ka. Umalis ka rito. Sa ibang tao ka maghanap ng 50. Kung meron mang walang kwenta rito, ikaw yun. Mamatay ka na sana sa kalasingan mo, hayop ka. Hindi ka naman din namin kailangan ng mga anak ko. Matapos noon ay hindi niya naiwasan ang pagpatak ng luha sa labis na galit. Tumakbo pa palabas ng bahay si Lando at padabog na naglakad palayo. Kapag dumampot na ng patalim ang babae, kailangan na siyang lumayo. Nawala ang lahat ng tapang niya sa pagkakataong iyon. Dahil dito, sa ibang tao na lang nang hiram ng pera si Lando. Buti na lang at nakahiram siya sa pinsang nakatira sa kabilang barangay. Hating gabi na nang matapos ang inuman. Mag-isang naglalakad pa uwi si Lando habang pasuray-suray sa daan. Napatakip na lamang siya ng ilong nang madaanan ang malawak na lupaing tambakan ng mga basura. Tuwing sasapit ang gabi ay laging ganoon ang amoy nun. Nangangamoy ng matitindi. Halo-halo, nakakabaligtad ng sikmura. No choice naman si Lando sapagkat wala siyang ibang madaraanan. Tanging yung daan lamang na iyon ang patungo sa kanila, kaya tsinaga na lamang niya. Sa kanyang paglalakad ay nakarinig siya ng ingay sa bundok ng mga basura, kung kaya't napalingon siya roon. Nakiramdam din siya sa paligid. Sa pakiwari niya'y
Parang hindi lang siya ang tao roon. Hindi nawawala ang ingay. Papalapit pa nga ito ng papalapit sa kanya. Hanggang sa bigla na lamang siyang inatake ng mga lumilipad na ipis. Hindi niya alam kung saan nagmula ang mga ito at hindi na rin napigilan ni Lando ang pagdapo ng mga ipis sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Yung iba pa nga'y pumasok sa loob ng damit niya. Nadapa siya sa labis na pagwawala at nagpagulong-gulong sa lupa hanggang sa makarating siya sa lupa ng mga basura. Pagdilat niya doon, isang malaking bulas na nilalang ang tumambad sa kanyang harapan. Nakaluwa ang mapupulang mga mata nito at nakalitaw sa malaking bibig ang nagtutulisan nitong pangil. Makakapal ang balahibo nito sa muka at ang mga kuko nito ay sadyang kay tutulis. Ang katawan nito ay nababalutan ng mga basurang tila nakadikit sa balat nito. Doon na pamulagat sa sindak si Lando. Bago pa siya makagawa ng aksyon, bumaon na sa dibdib niya ang kamay ng halimaw. Napaawang ang bibig niya at inapawan iyon ng sariwang pulang likido. Pag-angat ng kamay ng halimaw, hawak-hawak na nito ang puso ng lalaki na tumitibok-tibok pa. Agad ay isinubo ng halimaw sa malaki nitong bibig ang puso ni Lando at pagkatapos ay hinila ang bangkay ng lalaki sa kailaliman ng bulubundukin ng basura. Sa hindi kalayuan, isang lalaki naman ang gulat na gulat dahil sa kanyang nasaksihan kung paano pinatay si Lando. Nang sumunod na linggo, kabilang na rin si Lando sa mga nawawala at hinahanap ng otoridad. Maging ang asawa nitong si Malin ay hindi maiwasang umiyak at mag-alala para sa lalaki. Kahit naman napapadalas ang away nila dahil sa paglalasing, ay mahal din naman niya ang lalaki. Nagsumpaan silang mag-asawa na magsasama sa hirap at ginhawa. Muli na namang pinag-usapan sa harap ng tindahan ni Malin ang bagong kaso ng mga nawawalang tao. Sino naman kaya ang nandudukot ng tao rito? Abay, mantakin mo yun. Pati na si Lando na siyang kilalang pinakasiga dito sa lugar natin ay nabiktima rin niya. Isang payat na lalaki ang biglang sumingit din sa usapan at sabi, "Ako. Kilala ko ang dumukot sa kanya." Nagulat ang lahat sa revelasyon na iyon ng lalaking bigla na lamang pumunta sa tindahan at nakisingit sa usapan. Sabay-sabay tuloy silang nagtanong ng, "Sino ka ba? At anong alam mo?" "Nakita ko ang nangyari kay Lando noong gabi bago po siya mawala. May pumatay sa kanya." Biglang napatayo sa kinauupuan si Malin at inilapit ang ulo sa bintana ng tindahan. "Anong sinasabi mong pumatay? Bakit? Anong nangyari sa asawa ko?" "Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa akin. Pero hindi tao ang pumatay sa kanya. Basta hindi ko maipaliwanag. Basta hindi siya tao. Lumitaw lang siya doon sa tambakan ng mga basura at doon niya dinala si Lando." Hindi makapaniwala ang lahat sa ibinulgar ng lalaking iyon. Nakarating pa nga ito hanggang sa otoridad kung kaya't napilitan tuloy silang imbestigahan, lalong-lalo na ang lahat ng nakatira sa Barangay Kapisanto kung saan matatagpuan ang kanilang landfill na kilala sa bansag na bundok ng basura.
Sa loob ng mahigit 2 oras na paghuhukay ng mga otoridad sa malawak at malalim na tapunan ng mga basura, ay may nakita silang nagbigay ng labis na sindak sa kanila. Sa pinakailaliman ng lupang iyon, matatagpuan ang putol-putol na katawan ng tao at kabilang na ang mga bagong naitalang nawawala gaya ni Muyok at Lando. Kung hindi pa nila nilinis at hinukay ang gabundok ng mga basurang iyon, ay hindi nila makikita ang mga taong matagal nang nawawala sa lugar nila. Doon lang pala ito dinala sa kailaliman ng mga basura, pero lahat ay patay na. Putol-putol pa ang mga katawan. Dahil dito, muling tinanong ng mga pulis ang lalaking nakakita sa pagkamatay ni Lando. Anong klaseng nilalang ang nakita mong pumatay kay Lando? At saka, saan mo siya huling nakita? Dito rin po. Dito ko nakitang lumabas yung halimaw. Para po siyang mabangis na hayop. Pero pangtao yung katawan. Tapos ang dami-dami po niyang mga basurang nakadikit sa katawan niya. Basta para po siyang taong basura. Anong oras mo nakita yung nilalang na sinasabi mo? Mga 12:00 na po ng hating gabi. Yun din po yung eksaktong oras na naabutan ko si Lando na pauwi sa kanila. Nasa likuran nga lang po niya ako dahil pauwi na rin po sana ako. Pagpatak ng gabi, binalikan ng mga pulis ang naturang lugar para hulihin sa akto ang halimaw na sinasabi ng nagtip sa kanila. Medyo nahirapan pa sila dahil malalim ang ibang bahagi ng lupa kaya hindi sila makalakad ng maayos. Naglibot sila sa gitna ng mga basura habang iginagala ang flashlight sa paligid. Mahigit 1 oras na silang paikot-ikot doon pero wala pa ring halimaw na nagpapakita. Sabi tuloy ng isang pulis, "Pre, sigurado ka ba sa sinasabi ng lalaking yun? Baka mamaya ikapapahamak lang natin tong ginagawa natin ha. Tapos baka gimmick lang pala lahat ng sinasabi niya. Basta maghanap pa tayo. Hindi pa naman din natin nadadaanan tong buong basurahan. Tsaka mukhang nagsasabi naman ng totoo yung lalaki." Nahinto ang pag-uusap nila nang magsisigaw ang isa sa kanilang kasamahan at biglang lumubog sa ilalim ng basura. Agad inilabas ng mga pulis ang kanilang armas at lumapit sa bahagi kung saan lumubog ang kanilang kasama. Ilang sandali pa, biglang may ulo na tumilapon doon at nagpaikot-ikot pa sa ere hanggang sa muling bumagsak sa lupa. Gayon na lamang ang pagkasindak ng lahat. Ulo kasi iyon ng kasamahan nilang pulis. Di nagtagal, bigla ring umahon sa harapan nila ang dambuhalang halimaw na punong-puno ng mga basura sa katawan. Sinakal nito ang isang pulis at iniangat ang katawan sa ere. Pagbagsak ng katawan ng pulis sa lupa ay wala na rin itong ulo. Naiwan ito sa kamay ng mabangis na halimaw. Sinubukan itong paputukan ng baril pero naubos na lang ang bala ng isang pulis ay hindi man lang natinag o nadaplisan ang halimaw. Lahat ng armas na dala ng mga pulis ay ginamit na nila pero nangati lang ang halimaw dito. Bago pa nga sila makagawa ng bagong aksyon, lumundag na ang nilalang sa kanilang harapan hanggang sa sabay-sabay na silang natumba sa lupa. Ang mga sumunod na pangyayari ay mas kagimbal-gimbal. Naging pagkain lang ng halimaw ang grupo ng mga pulis. Isa-isa silang dinukutan ng puso, hinati pa ang katawan ng mga ito sa 2 at kinain lahat ng laman.
Nakarating kinabukasan kay Mayor Dravino Blanco ang nangyari sa mga pulis na pinatay umano ng halimaw na namumugad sa landfill ng Barangay Kapisanto. Labis itong ikinagulat ng mayor pati na mga kapartido nito, kung kaya't sinabi niya sa mga kasama, "Totoo nga pala ang sinabi sa akin ng tatay ko noon. Lalong-lalo na yung patungkol sa kemikal." Nang mahalal siyang mayor sa nasabing lugar, ipinatapon niya sa landfill ang kemikal na inimbento ng ama niyang scientist sa pag-aakalang wala na itong silbi. Ayon sa ama niya, noong nabubuhay pa, ang kemikal daw na iyon ay may kakayahang lumikha ng panibagong uri ng nilalang, lalo kapag naibuhos ito sa lupa. Ang magiging anyo ng nilalang ay depende sa kung ano ang itsura ng environment nito kung saan nahulog. Iyon marahil ang dahilan kaya nagkaroon ng halimaw sa kanilang landfill na kumikitil ngayon sa buhay ng marami, lalo na sa mga nangangalakal doon. Tanong ng isang kapartido nito, "Ano nang plano natin, Mayor?" "Kung alam ko lang, hindi ko na sana itinapon ang kemikal na yun doon. Iyon pa naman ang kahuli-hulihang imbensyon ng ama ko bago siya tuluyang mamaalam. Hindi natin sisirain ang tahanan ng halimaw. Tama, huwag nating gagalawin ang tahanan ng halimaw na yun. Gagamitin na lang natin ito para ubusin ang mahihirap dito sa ating bayan. Seseryosohin ko na ang biro ko noon na ipapapatay ko ang lahat ng mahihirap. Kapag wala nang mahirap, edi wala na ring maghihirap." Wika ng mayor na parabang nagliliwanag ang kanyang isipan sa naisip na plano. Walang kaalam-alam ang lahat sa madilim nitong plano. Samantala, nagtulong-tulong ang mga tao sa Barangay Kapisanto para sunugin ang buong landfill. Hindi na nila hihintayin na ubusin pa sila ng salot na namumugad doon. Ang dapat sa basura ay sinusunog, kagaya ng halimaw na sumasalot ngayon sa kanilang lugar, at dapat talaga dito ay sinusunog din. Ngunit sa laki ng landfill ay hindi naiwasan ang pagkalat ng apoy maging sa iba pang panig ng lugar. Doon biglang nagsisihan ng mga tao. "Sino ba kasi ang nagpasimuno na sunugin ang bundok ng mga basura dito? Pati bahay namin nadamay na. Bakit kasi masyado kayo nagpapadalos-dalos sa mga desisyon ninyo? Hinayaan nyo na lang sana ang ating gobyerno para umaksyon dito." Kung kani-kanino na nila ibinabato ang sisi, isang malaking pagkakamali ang kanilang nagawa. Hindi nila naisip ang pwedeng magiging epekto nito sa kanilang lugar kapag nasunog ang buong landfill. Bukod sa maraming kababayan ng madadamay, pati ang kalikasan ay labis ding maaapektuhan gawa ng polusyong galing sa nasusunog na mga basura, lalong-lalo na sa makapal nitong usok. Nang makarating ang grupo ni na Mayor Dravino sa Barangay Kapisanto, isang kalunos-lunos na tanawin ang bumungad sa kanila. Nagliliyab na mga kabahayan, bangkay at ang nasusunog ding katawan ng halimaw.
nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment, at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for a weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga solid HTV positive. Mga solid HTV positive. Ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ng ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na or else. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories Sa YouTube.